gastos ko dito sa 5 gallon ko ay 2,270. So doon naman tayo sa aking 20 gallon, magkano binagastos ko doon. Ang overall na gastos ko dito sa 20 gallon ko, lahat-lahat ay nasa 6,159. So hindi pa kasama din yung weekly maintenance which is nasa 185 or 150 weekly para dun sa natural seawater, or minsan gumagamit ako ng reef salt nung nag-start ako mag-corals. Hey, what's up everybody? So pasensya na kung ngayon lang ako makakapaggawa ulit ng video, makakapag-upload dahil gawa ng busy ako sa school nung mga nakaraang week tsaka nung nakaraang buwan. Kaya ngayon na tayo makagawa ng video dito sa ating saltwater tank. At ngayon, ang gagawin nating video ay kung magkano ba yung nagastos ko sa pag-setup ng saltwater tank. Kasi marami na rin nagtatanong sa comment, pati sa FB. May nagtatanong na rin kung magkano daw ang pag-setup ng saltwater. So bago yan, magkapakain muna ako ng isda bago tayo magpunta sa topic natin na yan. So pasensya na kayo sa ingay ng asa sa kapitbahay. So ito, pakain muna tayo. So ang pagkain na gamit ko ay yung Hikari Marine S. Minsan may shrimp. Salitan lang ginagawa kong schedule ng pagkain sa kanila. So yun, pagkain na din natin yung ating banded shrimp, coral banded shrimp. So sa kanya naman inaabot ko yung pagkain, tapos minsan kinukuha niya sa lapag dun. So ayan. So ngayon, ang topic natin ay, sabi ko nga, kung magkano ang pag-setup ng saltwater. So mahal ba? Kailangan ba mga mahalin yung equipment natin na gagamitin? So sagutin natin yan ngayon. So dapat matagal lang akong gagawa ng topic about dito. So lagi ang sasabi nun sa comment section na gagawa na ako, pero di ko nagagawa kasi nga busy sa school. Kailangan ipasa yung mga requirements, kailangan ihabol yung mga activity. Pero ngayon gagawin natin siya ng topic na. So siguro yung isa munang tank ang unahin natin, yung aking 5 gallon muna, para malaman nyo kung magkano yung ginastos ng pag-setup ko nun. Pero hindi ko masagot yung sa comment section dati na natatanong kung magkano daw ang gastos, kasi mahirap siyang sagutin yung tanong na kung magkano ang gastos, kasi may mga sinasaalang-alang tayo dyan na depende yung gastos sa setup, kung fish only ba o reef tank. Tsaka depende rin kung ano yung gagamitin ng mga gamit, kung yung mga mamahalin o yung saktuhan lang ba sa budget natin. Pero yung akin kasi ay simple setup lang naman yan. Wala akong gamit na sobrang mamahalin. Siguro ang pinakamahal ko lang nabili yung reef light na gamit ko, which is nasa 1.5. So yun, tara isa-isay natin kung magkano yung equipment tsaka yung mga ginamit natin sa ating saltwater tank. Okay, so unahin natin itong aking 5 gallon. So wala na dito yung mandarin, kakamatay lang niya nitong week na to. Sobrang payat na niya, kaya siguro pag hindi nakakain ng live foods talaga. Kasi pellet lang kinakain niya, pellet rin naman kasi siya. Pero yun, so dito sa 5 gallon ko na to, mag-iisang taon na rin to halos. So magkano ba gastos ko dito? So ito kasi, nakatipid ako dito sa unang tank ko na to dahil yung aquarium na to is galing to sa freshwater ko dati, pati yung filtration na hang on box siya kay ilaw. So bali ang ginastos ko lang dito ay live rock, natural seawater siya kay yung livestock. Okay, so umpisa natin dun sa may live rocks dahil nga sabi ko libre ko lang naman tong gamit na tong tank. Dati ko na siyang tank, no? So umpisa natin sa may live rock. So sa may live rock, gumamit ako dyan ng 2 kilo na live rocks, which is 150 ang per kilo dito sa may shop namin. Kaya ang gastos ko sa may rocks dyan ay 300 para sa 2 kilo ng live rock. And then yung sand, 1 kilo lang gamit ko dyan, kaya manipis siya. Half inch lang siya halos. Kaya ang gastos ko naman dyan ay 120. Dahil 120 per kilo dito sa amin ng sand. And then yung natural seawater, which is gamit ko dito. Hindi kasi ako gamit dito ng reef salt or salt mix. So natural seawater sa amin dito sa may shop is 150 per 5 gallon. Kung alam niyo yung galon na kulay blue, yung sa mineral, isang puno doon, saktong 5 gallon yon. So yon, isang puno doon is 150 pesos. Kaya magto-total ito lahat ng
570 yung rocks, sand, tsaka yung natural seawater. So yun yung unang tatlong kailangan ko para makapag-start ng cycle. So nung nabili ko yun, insert ko na yung cycle. Pero pag sinama natin yung mga gamit dito, no, yung tank, kung wala pa kayong tank, tsaka yung filtration, tsaka ilaw, so i-add nyo na lang. Ang tank na ganito, pa-customize ko na to ay 300, 5 gallon siya. Ayan, makapal yung glass. And then yung gantong filtration sa Shopee, nabibili siya ng nasa 220 lang yata. Tapos yung gantong ilaw, nasa 100 to 150 lang yan. Ayun. Pero kung tutuusin ko lahat ng gastos ko dito nung dati, nung kumpleto pa yung laman na to, nung andyan pa yung mga ista ko. So umabot ako dati ng 2,270. Kasi plus pa sa may clownfish na dalawa dati, which is 500 pesos dahil 250 ang each niya. Yun yung clownfish na nandun sa aking 20 gallon. And then may mandarin ako dyan, yun ngayon namatay last week lang, 300. And then may sunburst din ako dati dito na butterfly. Butterfly. And then dalawang hermit crab. So ito, buhay pa rin yung hermit crab ko. So yan pa rin yung unang-una kong hermit crab dati. Last October pa yon. E ngayon ay July 2024 na. So yan pa yung una kong hermit crab. Lumaki na nga siya actually. Yun yung shell niya dati. Yan. Yung shell niya dati. And then nung namatay yung nilagay kong snail, yan, kinuha niya yung shell nung turbo snail. Tapos yung isa, buhay rin yung isa, dalawa lang silang natitira dyan na inverts eh. And then meron din ako dyan dating feather duster na dalawa, na wala na rin yun, namatay na rin. And then snail nga, 1 pieces is 100, kaya umabot ako dito sa setup na to ng 2,270. So 5 gallon lang yan. Pero yun pa yung, ang tawag ko pa dito is parang simple setup lang na tipid lang siya. Kasi kung gagamitan talaga natin yan ng mga high-tech at mamahaling gamit, sa filtration pa lang, napakalaki na ng gastos siya sa ilaw. And then yung mga tank usually na ginagamit natin sa saltwater ay mga all-in-one tank. So nasa 1,500 yata siya ang 8 gallon niya. Doon sa shop namin meron. So yun, gastos ko dito sa 5 gallon ko ay 2,270. So doon naman tayo sa aking 20 gallon, magkano binagastos ko doon. Ayun, dito naman tayo sa aking 20 gallon. Magkano ba yung gastos ko dito, no? Ano ba yung difference nila sa 5 gallon saka sa 20 gallon, gaano kalaki yung gap. So umpisa natin sa aquarium. So itong tank na to ay, ito yung 20 gallon na normal size. 20 gallon, and nabili ko siya ng 400 lang kasi second hand na siya pero bago pa. Pero ang brand new na to, di ko sure kung nasa 600 to 800. Pero ang bili ko dito ay 400 lang. Bago pa siya, walang gas-gas. Napaka linaw pa ng glass niya, 400. And then, yung reef light na gamit ko, tawag ito, Spectra Aqua na SP20. Ang bili ko naman dito ay nasa 1.5 sa Shopee. Makikita niyo sa Shopee. So, parang same price siya nung Gako na isa. So, wala kasing Gako kaya ito yung nabili ko. Walang available na Gako that time. So, yan, 1.5. And then, wave maker gamit ko rito ay Sansan, which is 350. And then, sa pipes. Itong pipes na to, marami to. Iba nagamit ko na doon sa aking rep tab. Pero yung pipes na gastusan ako sa kanya ng nasa 200 or 250. I think, ganon. And then dito tayo sa baba, yung aking undersump, which is 10 gallon. Ang bili ko naman dito ay 400, brand new, pina-customize yan. Tapos 4 na chamber siya. And then yung gamit ko rito filtration ay submersible na pump, which is Jigs. Ang presyo naman niya ay 595. So, ayun. Ngayon naman, dito naman tayo sa tatlong bagay na kailangan nyo para makapag-cycle, which is the rocks, live rocks, yung sand, tsaka yung natural seawater. So, kung sa may 5 gallon, nagastosan lang ako doon ng 500 para sa tatlo na yon. So, dito tingnan natin kung magkano yung nagastos ko para sa aking 20 gallon. So, dito sa live rock na gamit ko, ang bili ko dito is 150 per kilo siya, as same dun sa may 5 gallon. And then ang nagamit ko ritong live rocks ay nasa 5 kilos, which is in total of 750. Yan lang yon. So yan yung una kong binili nung sinesetup ko tong 20 gallon ko. And then sa sand naman, ang
Ang gastos ko dyan ay nasa 750 rin, which is 6 kilos naman siya. Nasa 1 inch yung kapal niya from the bottom of the tank. So 750 rin parehas, same nung sa Librax. And then dito naman sa tubig, sa natural seawater, sabi ko nga 150 per 5 gallon dun sa may galon na blue na yon, which is ang laman na to is 4 na galon na blue. Bale 20 gallon, nagastos ako ng 600 para dyan sa tubig. So bale 750 dito sa Librax, 750 sa sand na pang saltwater talaga to, hindi siya yung sand na pang river sand or sa freshwater na sand, kasi yung sa freshwater na sand nasa 35 lang ata ang per kilo niya. Sa pang saltwater naman ay 150 ang per kilo, ay 125 ang per kilo. So nagtototal to lahat ng 2,100 yung Librax, yung sand, tsaka yung natural seawater. So pero dahil meron na siyang submersible na under sump, so meron pa siyang additional na nasa 5 gallon ulit. Para naman doon sa mga gamit ko na filter medias na nasa under sump ko, yung Bake roll 17 pieces yon, ang bili ko sa Shopee ay 150 pesos. And then porous ring, total of 300 pesos. Tapos yung crush corals ay nasa 150, total of 600. So ang overall na gastos ko dito sa 20 gallon ko, lahat-lahat ay nasa 6,159. So hindi pa kasama dyan yung weekly maintenance, which is nasa 185 or 150 weekly para dun sa natural seawater, or minsan gumagamit ako ng reef salt nung nag-start ako mag corals. So yun, ang tanong, kailangan mo ba ng 6,000 para makapag-setup ka ng 20 gallons? Kailangan ba ng 6,000 na ora mismo para makapag-setup? So para sa akin hindi naman, kasi nung nag-start ako nitong 20 gallon ko, actually wala naman akong trabaho hanggang ngayon. So nung nag-start ako nito, unti-unti lang, di naman kasi kailangang kompleto mong bilhin yan. So nag-umpisa lang ako ng weekly, bibili ako ng 1 kilo ng Librax, tapos 1 galon ng tubig hanggang sa mapuno ko siya. And then weekly yun, ganun ang process na ginagawa ko. And then nung napuno ko siya ng tubig, saka nakompleto ko yung Librax, saka ako bumili ng sand, kasi sa pagsisetup naman, mas maganda na unahin niyo yung Librax para makakuha siya ng matibay na position doon sa may ilalim ng tank. Kasi pag inuna niyo yung sand bago sa Librax, minsan may instances na lumulubog yung rocks dahil nakapatong nga rin siya sa may sand pag nagagalaw. So pwede niya ring mabasag yung tank nyo. Baka manyari ganon pagka bumagsak. So yan, kaya kung magbabala kayo mag-setup ng 20 gallon lang din. So may isa nga ako nakakausap lagi sa Facebook na hobbyist din, gusto niya mag-start. Sabi ko sa kanya is umpisahan niya na paunti-unti, kasi hindi naman kailangan ng malaking pera talaga. So magugulat ka lang, malaki na yung nagastos mo, pero unti-untiin mo lang para hindi ganun kabigat. So gaya nung ginagawa ko dati, so parang ang gastos ko is 300 weekly para sa mga gamit. Paunti-unti lang hanggang sa makumpleto siya. So doon sa may 6,000 na yon, para sa pang setup na yan, sa setup na to, hindi pa dyan kasama yung livestock natin gaya ng isda, ng inverts natin, gaya ng coral banded shrimp, saka itong hermit crab. So yan pa rin yung mga dati kong livestock. So ito yung unang-una kong isda, yung clownfish, and then yan, sila yan halos. So ang namatay lang dyan yung Blenny, which is sobrang payat niya. Kumakain naman siya, siguro ganun talaga pagka pellet. Yun ang disadvantage ng pellet lang pinapakain. So pumayat siya na pumayat hanggang sa namatay. So yun, sa setup na to, hindi ito yung setup na pangmalakasan. Ito lang yung setup na simpleng setup lang na parang tinipid pa siya, no? So kaya sabi ko, nakadepende yung gastos mo sa gagamitin mo. So kung gagamit ka ng mga high-tech na equipments, so sa wavemaker pa lang, meron ng maabot niya ng 1K sa wavemaker pa lang. So depende sa iyo kung ano yung kaya mong i-produce. Pero kung makakapag-invest ka rin sa mas maganda, doon ka na sa mas maganda. So yan. So sa 20 gallon, di naman required na meron kang skimmer. Kasi kaya naman siyang
isolve ng water change lang, no. Basta meron lang tayong water change ng weekly. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo yung video na to, lalo dun sa mga nagtatanong. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-upload ng about dito. Pero siningit ko lang talaga siya. So, at dun sa mga bago pa lang na gustong mag-setup. So, umpisahan nyo na unti-unti. So, umpisahan nyo lang sa tubig tsaka sa rocks. Yung kakailanganin nyo lang muna kahit wala mo ng undersump. Ngayon nung akin dati, naka top filter lang ako. So, ayan. So, sana nakatulong tong video na to. Kung nag-enjoy kayo at helpful yung video na to para sa inyo, pa-like naman at subscribe sa my channel natin. At maraming salamat sa inyong panonood and God bless.